Praise God! Isa pong maganda, pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Happy Sunday po sa inyo pong lahat na naririto. Ganon din po yung mga nanonood sa ating pong Facebook live stream ngayong umaga pong ito. Sumayin nyo nawa po ang pagpapala ng Diyos saan man kayong sulok ng Pilipinas at saan man po kayong panig ng mundo. Napakabilis po ng araw, no? Parang kahapon lang yung nag-MC ako, 2 linggo na yung nakalipas. Pero kaalinsabay ng bilis ng panahon, ganon din kabilis yung pagpapala ng Panginoon. Dahil never nating na-experience na tayo ay kinulang, na never natin na-experience na tayo kanyang iniwan at tayo ay kanyang pinabayaan. Ang Diyos ay laging kasama natin, kaya huwag natin kalilimutan na tuwing linggo, tayo ay sumamba at sama-sama magpasalamat dahil araw-araw niya tayong pinalalakas. Kaya deserve lang ng Diyos na bigyan natin siya ng papuri at pasasalamat tuwing araw po ng linggo. So bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon Diyos sa umaga pong ito. At tayo po ay inaayahan na pong tumayo at mag-uumpisa na po tayo ng kanyang banal na gawain. At pangungunahan po tayo ni Sister Arceli Calma sa pambungad na panalangin at ng buong worship team. Yes, Jesus, hallelujah, Lord. Kami patuloy na sumasamba sa iyo ngayong umaga, Panginoon. At kami patuloy na magpapasalamat sa pagpapalang ibinigay mo ngayong linggo. Yes, Jesus, Father God, tunay nga napakabuti mo, Ama. Kaya't patuloy ka namin papupurihan. Hallelujah, hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami kadapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami kadakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakila't makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, kami, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga, Lord, na napakadakila po ng iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa loob ng isang linggo, Lord, na ikaw pong nag-ingat, gumabay, at nagbigay po ng mga pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa bagong umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Lord, na kami po ay naririto sa iyong bahay-sambahan upang, Lord, papurihan ka, Panginoon. Papurihan ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. At kami, Lord, ay makapagpasalamat sa kabutihan mo po sa buhay namin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, alam ko po na nakikita mo po, Panginoon, yung mga panalangin ng bawat isa. Lord, ikaw po ang tumugon sa mga panalangin na ito, Panginoon. Lord, yung mga kapatiran po naming may karamdaman, ikaw, Lord, ang magpagaling po sa kanila, Panginoon. Hipuin mo, Lord, ang buong katawan nila, Panginoon, at ikaw magpagaling sa kanila. Sa oras na ito, dalangin ko din, Panginoon, yung mga kapatiran namin na may mga pangangailangan, Lord God, ikaw pang mag-provide nito, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, dalangin namin ang aming gawain na ikaw po ang manguna, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga tatayo dito sa harapan, lalong-lalo, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na siyang ginagamit mo, Lord, upang magbahagi ng mga salita mo na dapat po naming malaman, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, dalangin din namin, Panginoon, yung mga kasamahan po namin sa live stream, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga buhay. And Lord, sa mga kapatiran naming wala pa, remind them, Panginoon, na ang araw ng linggo ay araw mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makapagsamba at makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, patuloy po namin ikaw na pupurihin at sasambahin dahil karapat dapat, Panginoon, na nag-iisa ka lang, Panginoon, sa buhay namin na aming sasambahin, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, dinedeklara na po namin ang katagumpayan po ng aming gawain. Kaya ang lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat ay binabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy and blessed Sunday po sa ating lahat. Masaya at pinagpala po ba ang mga anak ng Diyos? Amen. Parang hindi po masaya at pinagpala. Maaari po ba nating sabihin at isigaw, pinagpala ako? Amen. Pinagpala po tayo dahil sama-sama po tayong naririto upang purihin at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah! Patuloy po nating pasalamatan at ibigay ang pinaka-the best na papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah! We worship you, Jesus! Dakila ang iyong katapatan, walang hanggang kapatawaran. Biyaya mo'y gabay sa katuwiran, walang sinumang makahahadlang. Ang iyong bayay isipin, yung mga anak, o Diyos, dinggin, pangako'y alalahanin. Atin pong awitin, ang Panginoon ay sapat, ikaw ay sapat.
dakila ang iyong pagmamahal. Yes, Jesus. Kahinaan ko'y tinumbasan, ginuhit mong awit ng kaligtasan. Magpupuri kailan pa man, ang iyong bayay isipin, yung mga anak o Diyos dinggin. Pangako'y alalahanin, ikaw ay sapat, Panginoon. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ang iyong bayay isipin, yung mga anak ko Diyos dinggin. Pangako'y alalahanin, ang iyong bayan. Yes, Jesus. Yung mga anak o Diyos dinggin. Pangako'y alalahanin. Atin pong awitin ang iyong bayan, ang iyong bayay isipin, yung mga anak o Diyos dinggin. Pangako'y alalahanin. Minsan pa ang iyong bayan, ang iyong bayay isipin, yung mga anak o Diyos dinggin. Pangako'y alalahanin. Come on, church! Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Panginoon, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat sa akin. Ang biyaya mo, Diyos, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin. Ikaw ay sapat sa akin. Hallelujah! Ikaw ay sapat, Panginoon. Sa bawat panahon at sitwasyon, kami ay hindi matatakot dahil ikaw ang aming kasama. Ating pumawitin, di mga ngamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Di mga ngamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O
makakabuti. Ating pong awitin. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Hallelujah! We bring back all the glory to you, Jesus. So, Lord. Yes, Jesus, Lord, tuning ang wala na kaming mahihiling pa, Lord, Father God, dahil Ikaw, Lord, ay sapat na sa aming mga buhay. Kaya't nararapat kang papurihan, nararapat sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. Kaya't ngayong umaga kami patuloy na aawit upang parangalan ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kami patuloy na magpapasalamat sa dakilang pag-ibig mo, Ama. Yes, Jesus. We will worship you today, O God. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus. Kailanman ay hindi ka nagbago, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagay sa kalinga mo'y kay nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, ika'y nararapat. Yes, Jesus. Ika'y nararapat, Ama. Ika'y dakila, ika'y tapat at walang katulad, Ama. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabing, Jesus, dakila kang iyong nilikha. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay mapupuri, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay. Ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay. Ang puso ko'y sa'yo. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos, aming Diyos.
Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Alay sa'yo. Yes, Jesus, narito kami, Panginoon. Narito kami upang sumamba sa'yo. Narito ang buhay namin upang ialay sa'yo, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Minsan pa, kapatid, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, Jesus. Gayon na lamang, O Diyos, ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Nialay mo ang kasaysa mong anak mo sa Jesus, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Salamat po, tinanggap niyo po kami bilang mga anak. We are accepted. We are precious. Pinahalagahan niyo po ang aming buhay. We are forgiven. We are saved. We are healed. We are free. Salamat po sa banal mong Espiritu na siya naming patnubay at gabay. Salamat po na ang aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat sa spiritual family, sa lugar na ito, sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Anoint us, empowered us ngayong pong umaga. Salamat po sa inyong pag-ibig, kabutihan. Salamat sa kasagutan sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, glory to God po. At sa isa pong mapagpalang umaga sa buhay po ng bawat isa, maging mga nasa live stream, sa lahat po na nakakonect sa website na ito.
At napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Sabihin niyo po sa inyong katabi, masaya ako dahil nandito ka. Amen. So, glory to God. At so, kasama rin po natin ngayon sina Ate Esa, Kuya Nestor, nandiyan po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi nandiyan yung family ni Engineer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May mga kasamahan tayo dito, mga taga Salapungan. Palakpakan natin. Malayo pa po ang kanilang pinanggalingan. Glory to God. So, salamat po sa patuloy niyo pong pag-share at marami po yung nakakaalam ng katotohanan. Marami po yung nagkakaroon ng relasyon kay Kristo na siyang pangunahing pangangailangan ng tao, lalo na po sa panahong ito. So, salamat din po sa inyong panalangin. Lagi pong may humihi po sa langit, kaya nagtatagumpay po yung gawain natin dito. Bago kayo dumating dito, may humihi po na sa langit. Kaya masaya tayong nagpupuri, nagpapasalamat. Palakpakan natin ng Diyos sa music team. Napakaganda po ng ating mga inawit. So ngayon pong umaga, ang topic po natin ay, sabi po dyan ay, accepted in Christ. Sabihin mo sa iyong katabi, tanggap ka ni Kristo. Amen? So, alam niyo po, ganyan po yung pagmamahal ng Diyos. Sino man tayo, ano man ang ating nakaraan, ano man po yung kalagayan natin sa buhay, ano man ang kulay mo. Amen? At saan ka man lahing nanggaling. Ano man ang nasyon mo. Sa Roque po, may kasama kami doon taga Africa, nung isang linggo, at saka taga Indonesia. Pero mahal ng Diyos, tanggap ni Kristo lahat ng nasyon. Ano mang height mo, mahal ka ng Diyos. At ano mang edad mo, bata ka man o matanda. At lalong-lalo na, ano man na reliyon mo, tanggap ka ni Kristo. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Sabi po rito sa Roma 15 verse 7. Roma 15 verse 7. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo. Grabe, no? We are accepted. Tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Yun ang keyword accepted. Amen? At sabi rito, yan, anak, ang acceptance ang isa sa pangunahing pangangailangan ng tao. Amen? Hello. The greatest needs ng tao ay acceptance. Napakahalaga po niyan, di ba? Sa buhay po natin ay napakahalaga niyan. Isang bagay na kinatatakutan ng tao, anak, isang bagay na kinatatakutan ng tao ay ang rejection. Amen? Sino man sa atin, wala naman, ayaw po natin ng nare-reject. Amen? The biggest fear ng tao ay rejection. Diba, kahit nag-a-apply ka sa trabaho, natatakot ka na baka ma-reject ka. Amen? Ano man bagay. Sa school, sa mga guro, even sa pamilya, sa mga magulang. Amen? So, the biggest fear ng tao ay rejection. Yung mga taong wala pang relasyon kay Kristo, siyempre, naghahanap sila kung saan in sila. Amen? Kaya may mga sumasama sa mga fraternity, sa mga gang. Amen? Kung saan sila in. Kung saan sila tanggap. Amen? Naranasan ko po yan. Amen? Pero, alam niyo po, may magandang balita. Tanggap po tayong lahat ni Kristo. Amen? Alam niyo po sa tao, minsan, kailangan tumambling ka muna bago ka magustuhan. Amen? Pero kay Kristo, welcome ang lahat ng tao. Alam niyo po, kahit ang Panginoong Jesus, perfect po ang Panginoong Jesus. Pero, hindi lahat ng tao nagustuhan siya. Amen?
Kita niyo po, ang Panginoon Jesus, nasa tiyan pa, nireject na siya. Amen? Ito na may lagi niyo narinig sa akin, planong hiwalayan ni Jose, si Maria, kasi nagbuntis. Hindi naman niya sinipingan. Rejection na po yan. Amen? Buti na lang, kinausap siya ni Anghel Gabriel. Napakasalan mo ang babaeng yan kasi ang kanyang ipapanganak ang magiging tagapagligtas. Nung pinanganak siya, pinapapatay siya ni Herodes. Amen? Nadamay pa yung 2 taong bata pababa. Lahat patay. Kasi threat kay Herodes, ang katotohanan, walang iba kundi si Jesus. Nung siya'y lumaki, sa kanilang lugar, sa kanyang bayan, hindi lahat ay naniwala sa kanya. Sabi nung iba, anak lang yan ng karpintero. Amen? At kahit sa mga alagad niya, hindi lahat ay naniwala sa kanya. Amen? Si Kristo nga, perfect. Hindi na-please niya lahat ng tao. Pero ang maganda doon, kaya naranasan ng Panginoon Jesus yung rejection, ay para matanggap tayo. Amen? At alam niyo po, sa Diyos, wala na po tayong dapat na kailangan patunayan pa. Sabihin mo sa mga katabi, wala na tayong dapat kailangan patunayan pa. Kay Kristo. Amen? Di ba, sa mundong ito, may sa atin lahat, may nagagalit sa atin 5 o hanggang 10 tao. Amen? Eh, ang tao sa buong mundo ay 8 billion. Anong kwenta ng 10 tao sa 8 billion tao sa buong mundo? Amen? Kaya po, napakahalaga na may kumpiyansa tayo natanggap tayo ni Kristo. Amen? Yun po yung buhay na nagtatagumpay. Sabi rito, why we are accepted in Christ. Paalala ko po, si Jesus isang beses lang namatay at nung mabuhay muli, hindi na siya muli mamamatay. Amen? Sabi po sa John 10:10, minsan lamang, nakasabi doon, isang beses lang. At binanggit niya doon sa John 19:30, it is finished. Tapos na. Amen? Kaya nga nasasabi natin na tanggap tayo ni Kristo. It is finished. Nagtagumpay na siya. Amen? So, ang kailangan lang naman natin ay maniniwala sa Kanya. Why we are accepted in Christ, number 1. Ayan. He loves us. Amen? Ito po, basic lang. Pero mahalaga na lagi nating naiintindihan yung basic. Mastery. Sabi mo sa katabi, mastery. Sabi po rito sa Roma 5:8-10, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay wag mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ano ho? Sabi dito, how He loved us. Paano ba tayo minahal niya? Amen. Siyempre, kailangan ng confirmation. Sabi mo sa katabi, confirmation. We are redeemed, number 1. Sabi po rito sa Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. No? At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang
kanyang kagandahang loob. Amen? Nung wala pa tayong relasyon kay Kristo noon, di ba? Iba ang pagkaunawa natin sa Diyos. Ano ho? Akala natin ang Diyos ay galit sa atin. Kaya tayo nung mga panahon ngayon, nung wala pa tayong encounter, nung hindi pa natin naranasan yung kapanganakang spiritual, hindi pa natin naranasan yung born again experience, nung ma-regenerate yung ating espiritu, punong-puno tayo ng takot. Amen. Di ba? Punong-puno tayo ng condemnation. Kaya nga marami nagpapakamatay eh. Iniisip nila na pakasalanan na ako, hindi na ako karapat-dapat, konsensya na. Itinago ng demonyo yung malalim na kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya kapag ang tao, hindi nila naintindihan yung pagmamahal ng Diyos, nako-condemn. Amen? Hello? At lagi nating isipin, tinubos tayo, we are redeemed. Hello? Pangalawa po ay, sabi doon ay, we are rescued. Iniligtas tayo. Dito po sa Tito 3:5, sabi po rito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo po iniligtas hindi dahil mabuting tao tayo, hindi tayo dahil sa matalino tayo, magaling tayo. Naligtas tayo dahil mabuti po ang Diyos. Sabihin mo sa katabi, mabuti ang Diyos. Di ba yung statement of faith natin na sa Ephesians 2:8-9 na naligtas lang tayo dahil sa kanyang biyaya at habag? Dahil sa kanyang kagandahan loob, hindi sa kung sino tayo, kundi dahil lang sa kanyang habag sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hello? Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Ano ho? So, kaya yung condemnation, ano ho, sa mga bago, kasi marami pong tao na ang tingin nila sa Diyos ay malupit. Amen? Hello? Kasi nga mali yung kinagis nga nating aral. Amen? Pero alam niyo po, ang Diyos ay nag-iintay lang sa atin. Buti na lang, nabasa natin yung Roma chapter 8, verse 1-2. Sabi po rito, Roma 8, verse 1 and 2. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Kristo Jesus. Sabi sa verse 2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? So, dapat alam po natin, we are, sabi po rito, we are redeemed, tinubos, we are rescued. At syempre, pwedeng itanong nyo, bakit pag Christian ka na ba, hindi ka na magkakasala? Nagkakamali tayo. We are not perfect. Amen? Pero may benepisyo kapag anak ka ng Diyos, nandiyan na yung Holy Spirit, kinukumbikta ka na. At ang sabi sa 1 John 1:9, kung tayo nagkakamali, minsan lumabas ka lang ng daan, magdadrive ka, minsan ay gitgiting ka, di ba? Ay nababago po yung anyo natin. Pero sa mga anak ng Diyos, sabi po sa 1 John 3:9, na mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At mayroong 1 John 1:9 na tayo nagkamali, huwag natin palubugan ng araw. Lord, nagkamali po ako. Alam ko po yung grace mo, we are accepted. We are precious. Kasi baka i-condemn ka ng kaaway, sasabihin sa'yo na ng kaaway, makasalanan ka, huwag ka nang dumalo dyan. So, pandidisip po yun ng kaaway. Pero alam mo, we are redeemed, we are rescued, we are restored. Amen? So, kailangan po na ganun po yung mindset natin. Kahit nga po si Pablo, di ba, na dati pong mamamatay tao, na kinahabagan ng Diyos, naging apostol. Sabi niya sa Philippians chapter 3, verse 12-16, hindi ko inaaring ako'y ganap. Parang sinasabi ni Pablo, hindi ako perfect. Ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan, tinutungo ang nasa hinaharap. Amen? Upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos. Ganyan ang dapat maging kaisipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Amen? Kailangan lamang ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Amen? We are redeemed, we are rescued, we are restored.
mula sa kamatayan, dinala tayo sa buhay. Amen? Di ba ako, basahin niyo po yung John 5:24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa akin salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na wala hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Amen? So, mahal po ng Diyos ang bawat tao. Amen? Kailangan laan talaga ng tao tanggapin sa Jesus. Kahit po yung mga nasa kulungan. Amen? Ay, gusto po, mahal ng Diyos yan. Kailangan laan talaga na aminin ng tao na tayo nagkamali. Hindi tayo nakabot sa kalwalatian ng Diyos. Roma 3:10-23. At nandoon ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit po sa bansa, kahit nasa Netherlands, nakakulong dyan. Ang kailangan lang ng tao yung magpakumbaba, umamin eh. Amen? Bakit yung kriminal doon sa krus? Kasi nung panahon ni Jesus Christ, di ba ngayon inaalala itong linggong ito. Kasi noon ang bitay, ipapako sa krus. Ngayon, meron po doon siyang dalawang kasamahang kriminal. Ibig sabihin kriminal, hindi nakagawa ng mabuti. Amen? Yung isa, tinuyayan niya si Jesus. Sabi nung isa, kung ikaw nga anak ng Diyos, iligtas mo yung sarili, pati kami. Pinagalitan siya nung isa. Ang sabi nung isa, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mong yan? Tayo, dapat parusahan kasi kriminal tayo. Pero itong taong ito, wala itong kasalanan eh. Sabi nung nagsalita ngayon, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Sabi ng Panginoon Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Namatay sila, pero naligtas yung kaluluwa. Kaya yung mga nasa kulungan, saan mang kulungan? Sa ibang bansa. Ang kailangan lang naman magpakumbaba aminin na nagkamali. Kasi wala naman deserve di ba? Roma 3:10-23, tayong lahat. May minana tayong kasalanan. Hello? Kasi alam niyo po ang nature ng tao, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Kaya nung si Adan ay sinitan ng Diyos, bakit mo sinuway yung utos ko? Ay, binigay mo sa akin babae. Amen? Sinisisi niya yung babae. Hello? Di ba ganun ang tao na walang relasyon kay Kristo? Lagi naninisi. Amen? Sanay na po tayo sa video. Amen? Mga napapanood natin. Pero yung mga anak ng Diyos, marunong magpakumbaba, tumanggap po ng pagkakamali. At yun naman po ang gusto ng Diyos. Tayo po nasa buhay sa mundong ito na makasalanang mundo. Amen? Dahil lang sa grace at habag ng Diyos, kaya tayo nagkakapagpatuloy. Kapag ka nagkakamali, balik sa krus. Hingin ang patnubay ng Banal na Espiritu. Lord, muliin mo po akong palakasin. Alam ko po ang inyong kalooban. Alam ko po ang nais mo. Maganap sa aking buhay. So, i-restore tayo ng Panginoon. Amen? So, yun po yung tatlo para lagi nating ma-restore. How He loves us. We are redeemed. We are rescued. We are restored. So, number 2, bakit ba tinanggap tayo ng Panginoon Jesus? He will use us. Gusto niya gamitin tayo. Amen. Iyan kasi ang purpose ng Diyos sa atin kaya tayo pinanganak sa mundong ito, to love God and to love people. Sabi po rito sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen. Tinawag tayo para magpahayag ng mga ginawa niya sa ating buhay. Iba-iba tayong karanasan. Iba-iba po yung ating pinagdaanan. Pero walang sayang dyan. Kung dati kang maglalasing, dati kang maraming bisyo, pinalaya ka, patotoo mo yun. Dati ka na may sakit, pinagaling ka ng Diyos, patotoo mo yun. Dati, walang-wala ka, ngayon meron ka na. From nothing to something. Amen. Kasi pinaranas nga yan ng Diyos para madakila siya. Sabi rito, ay para ipahayag ang kanyang kahangahangang ginawa. Lahat tayo may kwento. Sabi mo sa katabi, lahat tayo may kwento. Amen?
Sabi po rito sa 1 Corinthians 6:19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Amen. Sabi mo sa katabi, hindi mo na pag-aari yung katawan mo. Sabi po rito sa verse 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Amen. Kaya nga kinakarga natin sa katawan natin ngayon, hindi na mga alak. Amen. Hindi na mga droga. Amen. Kasi templo ito ng Diyos eh. Hello. Hindi na yung mga nakakasira ng katawan. Ang ikinakarga na natin dito, salita ng Diyos, pagsamba, panalangin. Amen? Kaya kita mo, buhay na buhay ka ngayon. Amen? Hello. Alam niyo po, kaya ang Panginoong Jesus ay tumuloy yung dugo sa kamay. Amen? Di ba, nung pinako sa krus ang Panginoong Jesus? Kaya tumuloy yung dugo niya sa kamay. Ang ibig sabihin po noon, kasi itong kamay natin, ito ang pangkaraniwang nagiging daan ng kasalanan. Eh, no? Amen? Ito pong kamay ko, dati mahawak po ito ng baril. Amen? Balisong. Amen? O, di ba yung mga kamay natin dati humahawak ng mga baraha, mga nakakalasing. Pero salamat sa Lord, ngayon pumapalakpak na. Di ba kanina, saya tayo nagpuri. Yung kamay na ito, pumapalakpak na. Amen? Tapos, tinataas ang kamay para sambahin ng Diyos. Tapos, pinapatong pa natin yung kamay natin sa may sakit, gumagana yung may sakit. Amen? Yun ang purpose. Yung paa ng Panginoon Jesus, bakit dumugo yun? Kasi itong paa natin dati, kung saan ito napunta pupunta ng sabungan. Amen? Ang puntahan nitong ating paa nung araw, ano po, di ba? Nung wala pa tayong relasyon kay Kristo, pupunta sa mga kaguluhan. Kahit hindi mo naman away, nakikisaw-saw ka para makilala, di ba? Hello? So, pero ngayon, di ba, iba na pinupuntahan ng ating mga paa Ito, linggo, pagsamba. Amen? Minsan pumupunta tayo sa mga prayer works, sa mga cell group, mentoring. Iba na yung lakad natin. Sabi mo sa katabi, iba na yung lakad natin. Kaya tumulo yung dugo sa paa ni Jesus. Amen? Hindi naman kailangan pahirapan natin ating sarili. Hindi na kailangan haplitin natin ating sarili, dumugo yung katawan natin. Tinapos na nga ni Jesus Sabi niya nga, it is finished John 19:30. Yung iba nagpapapako pa sa krus. Amen? Pagkatapos makikita mo, nandun sa pagkalipas ng ilang araw, bisitahin mo, hindi mo makita. Nandun na uli sa sugalan. Amen? Hello? So, it is finished. Tinapos na yan Jesus. Kailangan lang natin maunawaan natin yung malalim na kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen? Bakit ba nung sinaksak si Jesus, bakit nawasak ang puso niya? Amen? Hello? Kasi alam ni Jesus na ang mga tao sugatan ng puso. Amen? Amen? Kasi ang mundong ito, di ba, sa mundong ito, ay hindi lahat ng tao matutuwa sa atin. May rejection sa mundong ito. Amen? Hello? Sabi po rito sa awit 147 verse 3. Kaya nawasak yung puso ng Panginoon Jesus, sabi rito, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Amen? Kasi ang Panginoon, si Jesus, hindi siya nagtatangi. Kahit paanong nakaraan mo. Hello? Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Alam niya yung kakayanan natin. Hindi natin kaya. Sabi mo sa katabi, hindi natin kaya. Alam niyo po, hindi natin kaya baguhin ang ating sarili. Naku po, hanggat hindi natin na-encounter si Jesus, hanggat hindi tayo naipapanganak sa spiritual. May dalawa kasing uri ng kapanganakan Amen? Kapanganakan physical, kapanganakan spiritual. Amen? Yung kapanganakan physical, salamat sa ating mga magulang, pero hindi na makakapagligtas sa atin. Kailangan ipanganak ulit tayo sa spiritual. Maranasan natin yung John 3:3. Maliban na isang tayo ipanganak na muli, hindi siya papasok sa karyan ng Diyos. Amen? Kasi kailangan po na magkaroon tayo ng personal na relasyon kay Kristo. At pagka tinanggap natin si Jesus, magiging anak tayo ng Diyos. John 1:12. Amen? Kaya pagka tayo nag-pray, diretso na. Amen? Wala nang padrino. Amen?
Kasi yung panalangin, Ama, sumasalangit ka. Amen. Hindi sinabi na, Ama namin, sumasa ibabaw ka ng aparador. Amen. Sabi doon, Ama namin, sumasalangit ka. Kasi anak ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi, anak ka ng Diyos. At dinirinig ng Diyos yung ating panalangin. Hindi tayo marunong manalangin. Sabi sa Roma 8:26, ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin kung paano tayo mananalangin. Amen? So, alam niyo po si Jesus, nung siya po ay nasa lupa, tanggap niya personal, pinupuntahan niya mga tao Personal Kaya powerful po yung visitation Personal po niya na pinupuntahan yung tao. Di ba, kagaya po nung Samaritan woman sa John chapter 4, siyempre, intentional. Kahit condemn yung Samaritan woman, kahit pinag-uusapan ng tao, rejected sa tao, bagsak yung dignidad, nilapitan ni Jesus. Amen? Hello? At si Jesus lamang ang nakapagsabi ng totoo sa kanya, ng totoong kalagayan niya sa buhay. Walang nakapagtama sa kanya ng totoo. Si Jesus lang ang nagsabi ng totoo. Amen? Sama mo rito yung asawa mo. Sabi po nung, wala akong asawa. Sabi ng Panginoon Jesus, oo, kasi 5 na nag-iasawa mo. At yung kinakasama mo, hindi mo asawa. Kaya namangha yung Samaritana. Dahil doon, ito lamang yung tao na nakapagtuwid sa akin. Hindi ako tinulolerate. Sinabi sa akin ang totoong buhay ko. Amen? Di ba, to make the long story short, naligtas siya. Nagkaroon siya ng relasyon kay Kristo at naging evangelist. Bayan o yung lugar nila, ang dami nakakilala. Kailangan po ng truthful. Amen? Kagaya ni Jesus na personal siyang bumibisita. Sa kayo na condemn na rin sa mga tao kasi sabi ng mga tao, magnanakaw. Kasi kung sa panahon natin ngayon, BIR commissioner siya. Mayaman siya, mataas ang posisyon niya, kaya lang pinag-uusapan ng tao, makasalanan siya. Kaya hindi rin siya masaya. Kaya kahit nga ang Panginoon Jesus ang pumunta sa kanya, sabi po ng mga Pariseo, Eskriba, bakit siya nakikisama sa makasalanan? Amen? Naparito nga ang Panginoon Jesus para sa makasalanan Sabi sa Lucas 19:10, naparito siya para hanapin at iligtas ang naligaw. Kaya nga siya namatay sa krus Kaya nga kay Kristo tanggap lahat. Sabi mo sa katabi, tanggap lahat. Ano nangyari kay Sakeo na kinokondemn ng tao? Nung ma-encounter niya si Jesus, sabi niya, kung kahit kalahati ng kayamanan ko, kung may nadaya man ako, ibabalik ko ng maka-4 na beses. Bakit? Nakadama siya ng pagmamahal. Nakadama siya ng pagpapahalaga. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ganun po ang Panginoon Jesus, na kahit sino ay, sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon. Binibigyan niya ang mga tao ng pagkakataon makapagbalik loob at makapagsisi. Kailangan po ng kaligtasan ng kaluluwa. Totoo po yung may impyerno. Ang impyerno, hindi po binibiro yan. Sabi mo sa katabi, huwag mong bibiruin ang impyerno. Amen? Hello? Kasi totoo po yan. Amen? Hello? Ang impyerno hindi para sa tao, para kay Satanas yan. Kaya nga lang, pagka hindi nila tinanggap si Jesus, hindi nila pinaniwalaan, na sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama, ay talaga impyerno. Kasi may 2 daan. Di ba? May makipot na pintuan, makitid na daan, kakaunti lang pumapasok doon, pero ang dulo nito buhay na walang hanggan. Meron namang maluwang na daan, malapad na pintuan, marami ang pumapasok doon, pero kapahamakan ang pupuntahan doon. Doon ka na sa makipot, makitid. Dito lamang yan sa lupa, yung pagtitiis, dito lang sa lupa. Amen? Pero, tiniis natin yun. Kasi sabi po sa Mateo 24 verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. Amen? Aalokin tayo ng mundong ito. Amen? Maraming suggestion ang mundong ito. Pero dapat rooted tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo mako-compromise.
Hello. So, napakarami. No? Hindi na natin, kung pag-aralin natin yung ministry ni Jesus, grabe po eh. Ano, personal niyang pinupuntahan eh. Amen? Di ba yung anak po ni Jairo, nasa kama, patay na. Pinuntahan niya, nabuhay. Yun namang anak nung babaeng balo na binata sa Lucas 7, verse 11 to 17. Kung sa panahon natin ngayon, nasa kabaong na. Amen? Kasi libing eh, nakasalubong na Jesus eh. Nahabag sa Jesus, pinuntahan, binuhay din. Amen? Si Lazaro, nasa libingan na. Kaibigan niya. Kasi naawa siya kay Maria at kay Marta na nag-aalala. Binuhay din niya. May nasa kama, may nasa kabaong, may nasa libingan. Binuhay lahat ni Jesus. May posible ba sa Diyos? Amen? Lahat pinuntahan ni Jesus yun. Amen? Ngayon, kung tayo naman po ay, halimbawa, nakakaranas ng karamdaman, meron kasing 3 klase ng pagpapagaling ng Panginoon Jesus eh. Amen? Minsan, immediately. Di ba yung doon sa Mateo chapter 8, verse 3, yung ketongin, pinagpira niya, instant, nawala yung ketong. Meron naman gradually. Doon sa Marcos 8:25, yung bulag, pinahiram pa niya ng laway. Sabi niya, ano nakikita mo? Parang tao po, pero parang punong kahoy. Inulit-ulit niya. Ibig sabihin, gradual. Kaya hindi naman masama ang doktor eh. Amen? May mga sakit na gradual ang pagaling. Meron naman sakit na instant. Meron namang by spoken word. Amen? Yung by spoken word, ito po yung katulong ng Romanong opisyal. Sabi niya sa Panginoon, yung katulong ko, na-paralyze, may sakit. Pwede po bang may sakit po, pwede po ba na pagalingin nyo? Ang sabi ng Panginoon, sige, pupunta ako. Pero sabi po nung Romanong opisyal, Lord, hindi na po kayo kailangang pumunta sa bahay. Sabihin lang nyo, gagaling. Amen. At noon, hindi gumaling. Kaya, iba-iba rin naman yung pamamaraan ni Jesus. Merong instant, merong gradual, may by spoken word. Kaya may power po yung declaration eh. Yung hindi natin kayang abutin ng kamay, pag nagdeklara ka, pwedeng gumaling yan. Nangyari sa Panginoon Jesus eh. Amen? Ang tawag doon, supernatural eh. Hello? Ay, naniniwala tayo sa mga doktor, nurse. Kaya nga, may gradually. Kaya nga gumagamit si Jesus minsan ng putik, minsan ng laway. Para pinapakita niya na depende yon sa purpose ng Diyos. Sabi mo sa katabi, depende sa purpose ng Diyos. Amen. So, ganun po, kabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. At pangatlo na tayo. Ayan. Ano po yung una? Bakit tanggap tayo ng Panginoon Jesus silabas? Number 2, He will use us. Siyempre, number 3, He bless us. Hindi naman laging sakripisyo. Gusto rin ng Diyos pagpalain tayo. So, yung isang katabi, gusto ng Diyos pagpalain ka. Siyempre, grabe, alam mo na, may relasyon ka na kay Kristo. Alam mo na yung kaligtasan. Wala ka ng condemnation. Alam mo, tanggap ka ni Jesus. Naglilingkod ka na. Siyempre, be-bless ka. Sabi mo sa katabi, be-bless ka. May sigurado yun. Automatic po yun. Sabi mo sa katabi, automatic yun. Sabi po rito sa 2 Corinthians 8:9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Sabihin, sa ibang salin, iba-iba po yung salin eh. Sa iba, idukha. Siya nagsakripisyo. Nagpakadukha siya para magsiyaman tayo. Hindi lamang, tinutukoy dito, hindi lamang po sa financial yan. Holistic yan. Spiritual, emotional, mental, social, lahat yan. Amen? Hello? Kaya po, alam niyo po, totoo yung Mateo 6:33. Amen? Di ba? Alam niyo po, di ba, tinuro ko po nung Sunday, para i-bless tayo ni Lord, hanapin natin yung perfect will ni Lord.
Hanapin natin yung perfect will. Kasi may tinatawag na permissive will. Yung permissive will po, ito po yung gusto ng tao. Di ba, yun ang gusto mangyari ng tao. Lahat tayo may gusto mangyari eh. Kaya lang, yung permissive will, pinagsisisihan yan sa bandang huli, may consequence yan. Nakita na natin yan sa ating bansa. Kailangan pumatay para makuha ko yung posisyon. Amen. Nakontrol ko ang mga tao. Hello? Kaya lang may consequence. Kasi sabi ng Biblia, Galatia 6:7, kung ano nahisik ng tao, anihin mo yun. Ang tawag doon, permissive will. Ang gusto po ng Diyos ay perfect will. Kasi ang perfect will, nagtiis ka, nag-intay ka, pero payapa ka. Sabi po rito sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Pagka sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ay automatic na po yon. Amen? Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Sabi nga dito, di ba, kung iibon nga, hindi naghahasi, kumakain eh. Amen? Ikaw pa kaya na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang tao pong nagtatagumpay sa mundong ito ay yung mga taong merong not my will, but your will be done. Yan po yung mga nagtatagumpay. Hello? Kaya napakahalaga ng nakakarinig tayo sa Lord. Sabi mo sa katabi, mahalaga yung nakakarinig tayo sa Lord. Kahit may bagyo, may pagsubok, hanggat narinig natin ang tinig ni Lord, ay kumpiyansa pa tayo. Ang Diyos hindi po natutulog. Amen. So, yun po yung ating napag-aralan. Why we are accepted in Christ. Number 1, He loves us. Number 2, He will use us. Number 3, He bless us. Hindi po ba nyo napansin na sobrang blessed natin? Siguro nung mga nakarang araw na yan, napanood nyo sa TV, parating Bulacan, may mag-asawa, magkaangkas sa motor, nasagasaan ng bus, patay yung lalaki. Amen? Marahil napanood din nyo noon, may mag-boyfriend, inambos, patay po yung mag-boyfriend. Amen? Marahil napanood din nyo nung minsan, nagitgitan lang sa daan, na baril. Amen? Marahil napanood din nyo po yung sa Myanmar, sa lindol marami namatay. Pero ikaw buhay. Sabi mo sa katabi, ikaw ay buhay. Amen? Di ba? Bless. Hindi natin kinokondem. Ano ho? Kasi pag nasa kalooban ka ng Diyos, alam ng Diyos, may protection. Hindi ko naman sinasabi na lahat naman tao iniingatan ng Diyos. Pero, mahalaga talaga may relasyon kay Kristo. Kasi pag tumawag ka, sasagot ang Diyos. Lord, pag-alis ko po ngayong umaga, balutin ang dugo ni Jesus, ang aking pamilya, walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya. Kung may nagkakasakit man, gumagaling. Amen? Dahil kayo po ang Jehovah Rapha. So, dapat may power ang ating declaration. Alam niyo po, walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Amen? Nung panahon ni Moises, lahat ng may pahid ng dugo ng hayop na tahanan, nilalampasan ng salot, nilalampasan ng angel of death. Sa panahon natin ito, nasa New Covenant tayo, dugo ni Jesus. Powerful po yan. Sabi po sa Revelation, chapter 12, verse 11, nagtatagumpay ang mga Kristiyano dahil sa dugo ng kordero. Kaya every day, every morning, huwag kayong aalis ng tahanan na hindi nyo pinababalutan ng dugo ni Jesus ang bawat pamilya, angkan, mga sasakyan, kabuhayan. Kasi yan po ay tanda na ibinibless tayo ni Lord. Alam natin yung spiritual power natin, spiritual authority na dapat po i-exercise natin. So tayo po ay tumayo. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan dahil gusto po niya, inaalala niya po palagi. No, it is finished, tapos na. No, inaalala natin. No, nung mabuhay si Jesus, hindi na siya namatay uli. At hindi na uli mamamatay, babalik siya. Amen? Babalik siya para tayong mga sumasampalataya sa Panginoon Jesus ay salubungin niya. Yun ang totoo. Amen? Thank you, Lord. Salamat po sa umaga pong ito. Sa mga ama, ina,
dalaga, binata na narito, mga nasa tahanan, nasa ibang bansa, lahat na nakakonect dito. Salamat po Diyos sa pagmamahal nyo sa amin. At naunawaan namin ang purpose nyo sa aming buhay para gamitin kami. At salamat din sa mga pagpapala. Salamat sa protection. Dahil magagamit nyo pa kami. Marami pang tao ang mahihipo sa aming mga buhay. Isang pribilehiyo na mabuhay sa mundong ito. Yes, kasama ng aming pamilya. Kami at ang aming pamilya, maglilingkod po sa inyo. Thank you po. We are washed by the blood of Jesus. We are saved, O Diyos. We are accepted. Kaya naman, patuloy ka namin aawitan ngayong umaga. Until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. Marami ka nang nilampasan pagsubok. Marami ka nang aksidenteng nalampasan. Pero buhay na buhay ka. Di mo ba pupurihin ang Diyos? Walang dahilan para hindi natin sambahin ang Diyos. Walang dahilan para hindi natin paglingkuran ang Diyos. Narating mo yung edad na yan. Ang dami mo ng karanasan. Ang dami ng answered prayer. Love you. Yes. You have led me through the fire. Gawin natin panalangin tong awiting ito. Nagmi-minister ang Panginoon. Nasa tahanan ka man, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Na-reject ka man ng mga kapaligiran mo, tanggap ka ni Jesus. Kayo po mga nasa ibang bansa, tanggap kayo ni Jesus. Ano mang kalagayan mo sa buhay, tanggap ka ni Jesus. Sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo, kayong lahat ng mga napapagal, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. How my life you have been faithful. Tapat ang Diyos. Nasa sinapupunan pa tayo ng ating ina. Nakita niya na tayo. Siya ang nakakaalam kung ilang taon ang buhay natin. Ang sabi sa awit 139, verse 13 to 16, hinugis na tayo. Sa tiyan pa tayo ng ating ina. At alam niya kung ilang taon tayo sa lupa. Faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing. Tanggap ka ng Panginoon Hesus. Mahal tayo ng Diyos. Ang mahalaga ngayon, sabi ni Pablo, hindi ko inaaring ako'y ganap. Ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Magpatuloy tayo. Ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Siya ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Hesus. You have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing. Inire-restore tayo ng Diyos. Tanggapin nyo ang gift of faith. Lord, release momentum of faith.
Lord, release atmosphere of hope. You have been so, so good. Yes. Lord, release language of love, anointing of humility, of the goodness of God. Ika'y tapat Sa habang buhay. Awitan natin ang Diyos. Ika'y Siya'y mabuti. magpakailanman. Kaya tayo iniligtas. Hanggat Ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes. Aawitin ko ang Kabutihan. ng Diyos. Lord, salamat po sa pagbisita nyo sa amin ngayong umaga sa lugar na ito. Salamat din po sa pagbisita nyo po sa mga tahanan sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa. Mahal mo po ang lahat ng tao. Tanggap mo ang lahat ng tao. Ano man ang kalagayan sa buhay. Thank you po sa inyo pong pag-ibig na walang kapantali. Constant ang pag-ibig mo, hindi po nagbabago. O Diyos, kung ngayon lang po kayo nakadalo sa ganitong gawain, mahal po tayo ng Diyos. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. salamat po sa inyo. Nanaog ka rito sa lupa. Nanaog ka rito sa lupa. Nagsakripisyo ka sa krus. Nagsakripisyo Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. at muling nabuhay Namatay at muling nabuhay upang tubusin ako upang tubusin sa lahat ng aking sa lahat kasalanan. ng aking kasalanan. Inaamin ko po, Inaamin ko nagkamali po, ako. nagkamali Salamat ako. sa kapatawaran. Salamat sa Maghari ka kapatawaran. sa aking puso Maghari ka sa aking bilang puso, Panginoon bilang at Panginoon tagapagligtas. at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po Amen. mananalangin, Lord. Thank you po sa mga lalaki, babae, bata. O Diyos, na tumanggap po sa inyo. Ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dalangin ko, i-bless nyo sila at ang kanilang pamilya. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa, i-bless nyo po sila at magtatagumpay sila. Salamat po, nasumpungan nila ang tunay na pinakamahalaga, ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. I-bless nyo po sila. Laging ingatan, iiwas sa anumang uri ng aksidente, sakuna, sakit karamdaman. Ma-enjoy nila ang buhay dito sa lupa. O Diyos, kaming naririto, lahat na nakakonect sa website na ito, Lord, i-bless nyo kami. Anoint us, empowered us, consecrate us, at anointing of undefeated intercessor, lagi pong mag-flow sa amin. Gift of faith. Ang mga salita mo, ang maging kanlungan namin, direction ng aming buhay. Lord, thank you. Yung mga panalangin po ng bawat siya, i-bless nyo. Yung mga anak nila ata po na gagraduate ngayong buwang ito, susunod na buwan, i-bless nyo. Salamat sa mga magulang na nagsasakripisyo sa kanilang mga anak para makapagtapos ang pag-aaral. At yung mga nag-aaral, salamat, patuloy nyo silang bibigyan ng wisdom. At patuloy na, kahit lahat sa entablado, mga kabataan dito, o Diyos. Salamat din sa mga guro, sa government teacher, private teacher, i-bless nyo. Yung graduation bukas sa makalawa, pagpalain nyo. Salamat sa kapayapaan. Lord, bless nyo po ang aming bansa. Kahit po may mga narinig kaming issue, tagapanalangin lang kami. Kagaya po ni Daniel, nagbago-bago man ang gobyerno, sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar, sa panahon ni Haring Dario, sa panahon ni Haring Belshazzar, nananalangin lamang po si Daniel. At napakitunguhan niyan lahat, sino man ang hari. Salamat po, anointing of Daniel dumali sa aming buhay. Anointing of Daniel sa buong body of Christ. Huwag kami makompromise. Dahil gusto niyo pong iligtas ang lahat ng tao. Ano man ang kanilang buhay. Kagaya ni Zaccheo, kagaya ni Cornelio, kagaya ng Samaritan woman. Lord, lahat, hindi kayo nagtatangi. Nais niyo pong maligtas ang lahat. Bless niyo po ang bansang Pilipinas. Dalangin namin sa darating na election, ang ilagay niyo yung kalooban niyo. Ang mga tao, sabi niyo po sa Kawikaan 19:21, maraming pinaplano at iniisip, ngunit ang kalooban niyo po magaganap. Lord, salamat po. Yan po yung aming panalangin. Payapa kami, panatag kami. I-bless din niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Yung mga magsasaka, umani sila na masagana. Yung mga naghahalaman. Yung mga may poultry na manok at itik. Mga nagtatrabaho sa gobyerno at sa private sector. Lord, promotion. Sa ibang bansa, mga OFW, i-bless nyo sila. Yung mga OFW, pagpapalain nyo sila. Yung mga pangarap nila sa pamilya nila, magtatagumpay po sila. Yung mga panambahan sa ibang bansa, pagpalain din nyo po. Ang buong body of Christ, ngayong umaga, i-bless nyo. O Lord, sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng nagdaraos ang gawain ngayon. Salamat,
sa pagbisita nyo. Salamat sa kaligtasan, kagalingan. Sa lahat na may karamdaman, pinalakas nyo na sila. Permanent healing. Lord, i-release nyo po permanent healing sa lahat na may karamdaman. Any name na sakit, dahil sa latay at sugat at tinamo ni Jesus. Ang sabi po na inyong salita, sa 1 Peter 2:24, kami nagsigaling. Lord, salamat po. Ang katawan namin, templo nyo, ingatan nyo. At patuloy na gamitin lamang nyo ito para sa inyong kaluwalhatian. We are blessed. O Diyos, thank you po. Ang buwan ng April, May, June, July, August, September, October, November, sasamahan nyo kami. Yung mga pupunta na ibang bansa, iingatan nyo sila. Yung mga magbabakasyon, iingatan din nyo po, Ama. Lord, thank you po at mananatili sa amin yung atmosphere of faith. Lord, atmosphere of Jesus. Anointing of undistracted prayer. Lord, salamat po sa atmosphere of hope. Mananatili ito sa aming buhay. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.